contempt ng Kongreso si Atty. Laika at nandun si Vice President Inday Sara, nanawagan kami na pumunta tayo doon sa Veterans Hospital or doon sa St. Luke's or doon sa house. Ang role natin doon ay maging saksi. Maging saksi tayo araw-araw na ginagawa ng gobyerno natin ang panggigipit sa ordinaryong mamamayan. Doon sa ginawa nila sa ating Vice Presidente, nakita natin na kahit na ikaw ay pangalawa sa pinaka-powerful, pangalawa sa pinaka-popular, ay pinaka-popular pala siya, sorry, siya yung mas popular pala, my bad. Yung kahit may 32 million ka na boto, hindi kasi, kahit ikaw pa ay Vice Presidente, ang karapatan mo, pwedeng i-oppress, pwedeng ilabag. Minsan, nararamdaman natin na yung saligang batas, kayang-kaya nilang i-ignore, kayang-kaya nilang ipahiran yung gusto nila. Mangingibabaw yung gusto nila doon sa ating karapatan. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo bilang mga mamamayan, nilagay natin doon kung ano yung values natin, kung ano yung pinahahalagahan natin. At isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, yung karapatan natin magsalita at magpahayag. Ngayon, ang mga leaders natin, they take action, katulad ng ginagawa ni Vice President Inday. Tayo, nagiging saksi. Tayo, naninindigan. Kasi, ang mga ancestors natin, mga ninuno natin, pinanindigan nila yung pinakamahalaga para sa kanila, yung kalayaan nila. Kung maaalala ninyo, ang revolusyon, ano yung naging dahilan? Polos y servicios at saka yung secularization. Mahalaga yon, enough para magkaroon ng revolusyon. Ngayon, mayroon tayong karapatan magsalita, magpahayag. May karapatan tayo mamili kung sino yung mamumuno sa atin. May karapatan tayo magpulong-pulong at magbigay ng hinanakit sa magpetisyon na sagutin ang ating mga hinanakit. Pero sa nakikita natin araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng pagkikipit, kahit yung pagsasalita para ipagtanggol ang karapatan, hindi ng karapatan natin, ngunit karapatan ng isa sa minamahal nating mga kawani ng gobyerno. Kahit lahat ito ay ginagarantiyan ng saligang batas, nilalapastangan pa rin sa pagnanais ng ilang mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pag-uupo sa poder. Yung tuloy-tuloy nilang pagiging opisyal o tuloy-tuloy nilang paghahari dito sa ating bansa. Ngayon, may hamon ng kasaysayan sa atin. Kung ang ating mga ninuno, may nakita silang napakahalaga na willing silang panindigan yung value na yon, mayroon din tayong pagkakataon uli ngayon. Pagkakataon na hinahamon na naman tayo ng ating kasaysayan. Maaari nating tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muling maging saksi sa panggigipit sa opresyon. Muling tumindig, muling magsabi na hindi natin tatanggapin yung ginagawa sa atin. Hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng iligal. Dahil ang pagtatanggol sa ating karapatan ay karapatan din. Nandyan yan sa ating saligang batas. Binigyan tayo ng sandata. Sabi sa saligang batas, yung karapatan natin magsalita at magpahayag, ito ay paraan para magkaroon ng pagbabago. Ang pag-criticize sa ating gobyerno ay pinoprotektahan. Ang tawag natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makulong para doon, hindi ka pwedeng pigilan, at hindi ka pwedeng i-penalize para doon, o parusahan. Dahil tayo ay nagko-call out o nagka-criticize sa mga opisyalis ng gobyerno na nagmamalabis. Kailangan ba natin, hindi natin kailangan gumawa ng illegal dahil ito, ang pagpupulong ay legal sa ating saligang batas.
pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayong binubusalan. Tama. Dahan-dahan nilang pinatatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng dahas. Nakita naman natin yung dahas na ginamit sa ating vice-presidente. Tama. At nakikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag dito lawfare. Yung paggamit ng batas para girahin ang sariling tao. Tingnan ninyo, kung sandata natin sa saligang batas ang karapatan magsalita at magpahayag, bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumbong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang hinanakit? Hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya't sinasabi ng Korte Suprema, protektado tayo pag nagka-criticize tayo sa ating mga opisyales tungkol sa kanilang trabaho. Pag tayo'y nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa nagmimistulang pagmamalabis o dun sa tingin natin ay pagmamalabis sa ating mga ordinaryong mamamayan, protected speech yan. Bakit ginagawa ni na Congressman Barbers ito sa atin? Kasi nasasaktan sila. Nasasaktan sila sa paggamit natin ng bukod tanging sandata na ginagawaran ng ating saligang batas. Yung ating pagsasalita, minsan kahit yung pagjo-joke natin sa social media, valid criticism yan. Totoo naman masama yung grammar ng isang kongresista dyan. Tama. Sinungaling ba tayo pag sinasabi niya natin na mali siya? Sinungaling ba tayo pag sinasabi natin na bakit kayo kung ano-anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, binubusalan nyo naman? Tama. Bakit nyo pa pinapupunta yung mga resource persons ninyo kung yung salita nila ay kukontrolin nyo din? Hindi impormasyon ang hinahanap nila. Gusto nila, yes men. Gusto nila, nakikita naman din natin kung paano nila ginigipit yung mga resource persons para magsalita noon sa mga gusto lamang nilang marinig. Tama. So under attack ngayon ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Kung katatawa naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal punahin. Kailan nangyari yun? Martial law na ba? Parang Sobra pa. playbook ni ng martial law 1. Ang diferensya lang, panahon ni Marcos, tumututol yung Kongreso. Dito, panahon ni Marcos Jr., kakampi niya ang Kongreso. At kung anong ginagawa ng Kongreso sa ating ordinaryong mamamayan, kung hindi magsasalita ang presidente para ipagtanggol niya ang karapatan natin, bakit pa siya nagpresidente? So, ngayon, parang pinaliliit nila yung tinatawag natin na democratic space. Pinaliliit nila yung mga pagkakataon na pwede tayong magsalita at magpahayag kasi ayaw nilang masaktan. Tama. Ayaw nilang masaktan at gusto nila tuloy-tuloy yung pag-uupo nila sa kanilang napakalambot na mga upuan Tama. na binili ng pera ng taong bayan. Tsaka para tuloy-tuloy ang pagnanakaw Ituloy natin nila. ang kritisismo. Ituloy natin ang diskurso. Ituloy natin yung pagpupuna sa mga kawani ng gobyerno at opisyalis ng gobyerno na nag-e-enjoy sa sweldo na binabayaran natin. Alam nyo, kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng buwis. Totoo yan. Bumili ka ng isang pirasong candy, may buwis yan. Ayun oh. Tapos, gumagawa sila ngayon ng panibagong Quint Committee. Quadcom lang dati, Quintcom na ngayon. Iniimbestigahan daw nila kung
bakit mahal ang presyo ng pagkain. Dalawang taon na natin pinapanawagan yan. Tumataas ang presyo ng pagkain pero tuloy-tuloy kayo sa panggigipit ng Vice President. Anong kinalaman ng panggigipit kay Inday Sara sa presyo ng bigas na pinangakong 20 pesos per kilo? Tama. Bukod pa dyan, sinabi na ni VP Inday, alam pala nila na hindi kaya yung 20 pesos kada kilo, pero ipinangako pa rin sa atin. Okay lang pala magsinungaling pag sila, di ba? Kung nagkabaliktad at tayo yung nakaupo sa Kongreso at nagsabi silang kaya ang 20 pesos ng bigas, pwede sana natin silang ipakontem. Pwede. Dapat i-contempt. Paalala lang, kaya sila nakaupo ay dahil sa atin. Tama. Kaya sila may power ay dahil sa atin. Ang tawag dyan, tayo yung sovereign. Yes. Bakit? Nung mga panahon na may mga hari, ang power nila galing daw sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng demokrasya, ang power ng Diyos napunta sa tao. At ang tao ang naggagawad ng autoridad sa ating mga kawani at opisyalis ng gobyerno. Tama. So kung nakaupo sila, gawa ng ating tiwala, paano na yan pag nawalan tayo ng tiwala? Gusto nila, pag nawalan tayo ng tiwala, na disillusion tayo, tatahimik lang tayo. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Legal ang paggamit natin ng ating boses, ng ating accounts sa social media. Legal itong nakatayo tayo dito sa tabi ng kalye at nirereklamo ang tuloy-tuloy nilang opresyon. Habang ginagawa nila yung kanilang pag-aayuda, nawawalan ng serbisyo ang gobyerno. Yung ayuda na yan, meron silang pinagkuhaan. At yung pera na pinagkuhaan nila ay dapat nilalaan para sa serbisyo sa taong bayan. After all, it's our money, di ba? Yes. Pera natin, itinransfer nila doon from public works, from education, from health, from criminality, from law enforcement, at binigay sa mga congressman para mag-distribute bilang ayuda. Ibig sabihin yan, less ang government services. Bawas ang serbisyo ng gobyerno para sa atin, bawas yung pagkakataon na ma-address ng ating mga kapulisan ang kriminalidad. Mas interesado sila na maglagay sila ng mga pulis na nakabantay sa atin kesa nandun sa labas sila at nag-uhuli ng mga drug pusher. Tayo pa talaga ang tinutukan. Wala na silang uhulin drug poser dahil mismo sila may hawak. Kanina yung poser. So ano ngayon ang sinasabi nila? Pag nagsalita tayo, inciting to sedition daw yun. Pagka nag-criticize daw tayo sa ating mga opisyales, inciting to sedition, okay. Gusto nila ng ganyanan, pues, ililimita natin ang kritisismo natin doon sa tunay nilang ginagawa. Mas masakit yun. Bakit? Kasi nga, totoo naman na masama ang grammar ng isang kongresista dyan. Tama. Mayroon nagkautang-utang Totoo pa. naman na pikon sila dun sa mga sinasabi natin. Kahit totoo. Walang inciting to sedition kung pinapahayag natin yung nakikita nating ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Nanggigipit ng resource persons, namimilit ng salita, namimilit ng sagot. Tingnan nyo yung ginawa nila kay Attorney Laika. Ayaw lang nila yung sagot, ibabiyahe sa Women's Correctional. At tinatago sa atin. Ililipat siya sa gitna ng gabi. Ano akala niya? Akala nila hindi tayo maninindigan, kaya tayo nananawagan. Kaya tayo nagpapunta ng mga tao sa Congress at sa veterans
Kasi tayo ang saksi. Tayo po ang sumasaksi sa kanilang mga mali. Ang mga krimen na ginagawa nila ay nangyayari sa dilim. Nangyayari ng patago. So dapat nagsasalita tayo kasi naninindigan at sumasaksi tayo sa mga mali nilang ginagawa. Hindi po inciting to sedition pag nagsasaksi tayo sa kanilang pagmamalupit. Tandaan po natin, itong pagpupulong kahit maliit na grupo ay isang malaking mura sa mukha nila. Ito ay isang malaking pag-resist. Tayo po ay nagsasabing hindi tayo papayag na i-oppress tayo. Tama. Ayaw nila tayong magpulong, magpupulong tayo. Hindi sila mas mataas kesa sa saligang batas. Mas mataas. Hindi nila ang tayo saligang pwedeng batas. patahimikin dahil ginarantiya ang ating pananalita, ang ating karapatan magsalita. Hindi tayo pwedeng i-disperse dahil ginaranti yung ating karapatan na magpulong ng mapayapa. No one above the law. Andito tayo ngayon at andito ako ngayon. Magpupulong tayo every time we have a chance to do it. Hindi lang po dahil sinasabi natin na mali kayo at pinaninindigan natin ang karapatan na ito. Ngunit dahil ito po ay laban, tuwing nagsasama tayo, lumalakas tayo. Kumukuha tayo ng lakas sa isa't isa. There is strength in numbers. Kahit sa mga Katoliko, kung Katoliko man kayo, anong sabi ng Diyos? When 2 or 3 are gathered in my name. Pag tayo ay nagpupulong sa ngalan ng ating bayan, mas lumalakas tayo. Huwag niyong pansinin yung mga haters na nagsasabing ang konti nyo lang. Lahat po ng mga malalaking events nangyayari, nag-uumpisa somewhere. Ituloy lang po natin ito. Ako po ay nakakuha ng lakas sa inyo at sana nakaka-share tayo sa isa't isa ng ating paninindigan. Strength in numbers, dadami tayo. Dadami tayo kasi tama tayo. Dadami tayo kasi ito po ay ating karapatan na ipakita na hindi na tayo masaya dun sa mga taong niluntok natin sa pwesto. Maraming salamat at